Today is the day where I'm going back to my hometown. This is the last moment na makakapag-rides ako dito sa Samar and Leyte. And I will be doing the one-shot ride pabalik ng Pampanga. Yes, it's Southern Leyte to Pampanga, which contains almost 1,100 kilometer rides na tatagal ng 2 days and 1 night with approximately 30 hours in total. 24 hours na akong bumabiyahe kasi alas 6 na ako. Sa biyahe na ito ay mararanasan kong mabasa at matuyuan ng ilang beses. Hey guys, Pagod, maulog puyat, ako. at maranasan ng iba't ibang kondisyon ng kalsada. At mawalan pa ng boses ng dahil sa ulan. Wala na akong boses. Hindi lamang ito simpleng biyahe. Dahil ang biyaheng ito ay magiging guide din para sa mga interesadong malaman ang mga detalye para sa pabalik ng Matnog Port, mula Allen hanggang Matnog Port, or better to say mula Southern Leyte all the way to the NCR. Dito ay malalaman natin ang kondisyon ng kalsada, ferry experience at mga dapat ninyong paghandaan kung gagawin niyo ang ganitong klaseng biyahe. Nagpasimula ang aking biyahe ng alas 6 ng umaga mula San Juan, Southern Leyte, araw ng Biyernes. Good morning mga kapwa, ang oras natin is alas 6 ng umaga. Medyo na-delay tayo sa biyahe natin ngayon para sa one-shot ride from here sa Southern Leyte going to Pampanga. Pero kasi maulan kasi kanina madaling araw kaya hindi tayo nakaalis agad. So hopefully ngayon wag sana muna medyo madilim yung langit doon sa may pupuntahan natin, and this is it. Medyo madulas yung kalsada dito. Naku po, maputik. Lakas kasi ng ulang kagabi kaya naku, putik. Dito na lang tayo sa gitna. Okay, nandito na tayo sa highway. Medyo basa ang kalsada po, sang gala. So nakaalis na tayo. Ang oras natin is 6:04 AM. Today is Friday, May 8. At ako ay babakbak papunta tuloy ng Allen. Ang first destination is Allen ng Santa Clara Shipping Lines. Doon tayo sasakay ng barko papunta ng Matnog. Alright, let's go! Alright, 6:30. Nandito na tayo sa Hinundayan. Hinunangan, Silago Road. Madilim yung langit banda ron, no? Ito yung magandang kalsada dito kasi tanaw dito yung kabundukan na yan, no? Kaso nababalutan ng ulap yung kabundukan. Yung kabundukan na yan, mga kakapa, nakikita ninyo, yan ang dadaanan natin. Ito na guys, ang papasok ng bundok. So from here na puro halos bundok na yung dadaanan siguro natin. Ito na guys, start na tayo sa may kabundukan. Ang oras natin is 10 minutes before 7 AM. Naabot na natin tong kabundukan. Lagpas lang ito ng Hinunangan. At as you can see, kakaiba yung kalsada dito. Mas creepy ito kumpara natin sa kabundukan ng St. Bernard. Kasi dito, puro punong kahoy yung makikita natin. At halos berde yung nasa paligid na ito. So ito yung coastal line na dinaanan namin last week. Ito na yung huling sulyap ko dito. Hay. Kailangan talaga banking na banking ka dito para makaliko ka lang Medyo basa pa yung kalsada kaya hindi tayo makapag banking dito.
dumadaan ako dito laging mahamog, no? Dito sa part na lagi na to. Sa 7:30 na mga kapwa, at nakarating na tayo dito sa may Abuyog. Okay guys, update ko lang kayo, nandito na tayo ngayon sa may malapit sa Tacloban. I think mga less than 50 kilometers nandun na tayo. At ang oras natin ngayon is mag-aalas 8 na, or 5 minutes before 8 o'clock. Woo! Sarap bumakbak dito. Tapos umaga pa, kaya kitang kita yung kalsada. Malayo pa lang kung may lubak o wala. Alright, alas 8:15 or 8:15, andito na tayo sa may Dulag. Mukhang dumadaan na naman tayo sa mga kabundukan. Alright, nandito na tayo sa Tolosa. Kadadaan lang natin doon sa may Tolosa University. 8:30, nasa Tanawan na tayo. Okay, first stop up natin is 350 dito sa Petron, dito sa may Tacloban. Napakamura ng gasolina dito, 75 pesos lang. Welcome Tacloban City. Weird, no? So liligo tayo dito sa may Tacloban bypass road daw, no? Kung maganda palang dumaan ng gabi dito, mas magandang dumaan pala ng umaga dito kasi makikita mo yung kabundukan. Pero sa gabi dito guys, maliwanag to. May mga cat's eye, tsaka kompleto yan sa pailaw. Tingnan nyo, may mga solar lights siya. Kaya goods na goods dumaan dito, kahit gabi man o araw. Salamat sa pagbisita sa Tacloban. Living Tacloban City. Dito na tayo mag-uumpisa, no? Doon pa lang sa may San Juanico Bridge, magpaparamdam na yung mga pangit na kalsada. Hanggang dito na yan. Hanggang doon na yan sa may Samar. Alright, andito na tayo ngayon sa primoroso na San Juanico Bridge. Finally, nakatawid tayo dito ng ng maliwanag. Whew! Ganda pala, no? Ganda pala ng view dito. Matagtag yung kalsada. Tumatalbog ako ng tumatalbog. Wow! Grabe, ang ganda pala sa umaga na ito. Grabe, ang ganda. At paglagpas natin dito, andun na tayo sa isla ng Samar.
Yan, matatapos na. Officially, we are now in the island of Samar. Dahil nakalagpas na tayo dito, o kalalagpas lang natin dito sa may isla ng Leyte. Ayan na. Dito na tayo mag-uumpisa, no, dahil iba na yung kalsada dito. Pangit na talaga, as in sobrang pangit yung mga kalsada dito. Sa ngayon, okay pa yung kalsada dito. Pero pagkatapos nito, yung banda doon, bubungad na sa atin yung pinaka-worst na kalsada. Kasi naalala ko to eh. Nung malapit na ako sa San Juanico Bridge, medyo okay na siya. Pero nung medyo malayo pa, masalimuot yung kalsadang naranasan ko. Mahal pa ng gas dito, 89 na oh. Kaya tama lang na nagpakarga tayo doon sa may Tacloban. Sana ganito na lang lagi yung kalsada. Buti na lang merong signage doon na nakalagay na prepare to stop. Grabe, kung mabilis ang takbo mo at di mo nabasa yung prepare to stop na yun, nako, siguro istorya ka na lang ngayon. Ay, tignan nyo naman yung kabila oh. Yung kanina, yan oh. Ito, biglang saldak ka dito, yan oh. Oh. Kaya kung pupunta kayo dito sa may Samar, naku, grabe ang kalsada dito. Daig pa ang tagtag kawayan dito. Ayan pa oh. 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 Diba? Buti na lang umaga tayong dumaan dito. Sa bagay, nung gabing dumaan ako dito okay lang din naman. Pero kasi kung gabi kayo dadaan dito, napaka-inconvenient. Hindi nyo masyado nakikita yung kalsada. Hindi katulad ngayong umaga, kitang-kita natin yung kalsada, malayo pa lang. Makakapag-menor na ako. Ayan pangit ng kalsada. Yung iba kumakain ng linya dito, kaya medyo kailangan alisto ka. Ayan, tignan nyo mga kalsada oh. Kung sa gabi nyo matechempuan yan, malaking posibilidad na sumaldak kayo dyan, no? Ayan oh. Oh, lalaki ng mga butas. Okay, nag-umpisa na rin pala sila maggawa ng kalsada dito, no? Traffic fiesta pala dito eh. Tayo pwede dito. Tapos pa one way pa. Ayan oh. Fiesta. Di mo overtaken yun. Bawat nakapark sa gilid, humihinto yun. Ayan guys, dahan-dahan din sila. Uba ko yung kalsada dito. Pero unahan ko to, masyadong mabagal to para sa aking nakamotor, no? Kanina pa ganito yung takbo namin eh. Dahil nga bako-bako yung kalsada. So buntutan ko na lang muna siguro to remind me na kailangan kong mag-menor. Dahil nagme-menor siya, parang kabisado niya yung kalsada dito eh. Ano? Alam niya eh. O diba? Diba guys, napakasalamuot ang kalsada dito. Meron pa doon sa may banda roon, makipot na yung kalsada. Tapos yung isang way na ginagawa, tapos yung isang way sira-sira. See mga kapwa, napaka lubak-lubak ng kalsadahan dito. Oh, so masisira lagi yung momento mo rito pagka dito ka dumaan eh. Pero wala kang choice, talagang dito ka dadaan. Ito medyo bago-bago na itong kalsada dito. Grabe oh. Oh yan oh, sira-sira yung kalsada dito. Yan pa oh. Pag madilim guys, hindi nyo basta-basta makikita yan. Tapos nakakatakot pa dahil puro halaman at puno yung makikita nyo sa gilid ng kalsada. Halos lahat na lang ng portion meron. Hindi ka na makapagpatakbo na mabilis. Nasa Nabong na tayo dahil nakita ko Nabong Elementary School eh. Hindi na ako masyadong familiar dito sa mga bayan dito sa may Samar. Kaya didepende na lang ako sa mga nababasa ko. So nalagpasan natin yung unang pagsubok. Yung unang kalbaryo na dinaanan natin. Meron pa doon, may siguro mga 2, 3 pa na kalbaryo, pero mas mahaba yung doon eh. Yung dito medyo portion lang, tsaka hindi siya ganun kahaba. Alright, 10:30. Nandito na tayo sa Osmeña. Mukhang Catbalogan na to. May nakikita na kasi akong Catbalogan eh. Pero hindi pa ito yung ano nila, yung kabisera nila, yung pinakakabayanan. Dadaanan pa natin yung pinakakabayanan mamaya doon pa sa unahan.
Okay guys, ang oras natin is 10:50. Medyo okay na yung kalsada dito. Yun nga lang, matalbog siya dahil hindi siya espaltado at konkreto lang siya. Well, hindi ko alam kung Katbalogan na ba ito or hindi pa. Pero may mga nakikita kasi ako na nakapaskil na Katbalogan eh. Ito parang merong welcome arc yata dito. Tignan natin to. Municipality of Motyong. Sa Motyong na tayo. Panlansa ng dagat, naamoy ko. Ayan o. Hindi siya dagat. Para siyang pampang. Anyway, dito sa biyahe natin ngayon dahil umaga na tayong umalis. For sure, 2 araw at 1 gabi ang ating magiging biyahe. Unlike nung nakaraan, yung papunta dito, gabi naman ako umalis, kaya 2 gabi at 1 araw yung biyahe ko. Nandito na tayo sa Giabong. Ayan o, Giabong Tourism Office. Medyo nakakaramdam na ako ng gutom. Pero hindi tayo kakain. Doon na tayo sa Luzon kakain siguro. Sarap sana laging ganito yung kalsada. Sarap bumakbak. Op, sira pala yung kalsada, kaya pala siya pumunta sa gilid ha. Aniya ka ha. Welcome McDo Katbalogan. Ito palang pala yung Katbalogan. Kala ko yun na yung kanina. Ito yung kaninang in-overtakean ko eh. So yun, pahinga lang ako ng konti, uminom ng tubig dahil sobrang init na panahon mga kapwa. 37 degrees Celsius na dehydrate ako. Hanap ako ng susunod na 7-Eleven para makabili pa ng tubig dahil paubos na yung tubig ko. Di pa nga ako nakakalahati sa aking pupuntahan. Siguro pagdating ko sa Calbayog yun, mag-re-refill ako ng tubig. Ayan guys, kung mapapansin nyo, punong-puno ng siklat yung kalsada na dito. At yung sinasabi ko na isa pa, mas marami pala yung kabila kesa dito sa linya ko ngayon. Kasi mas convenient yung biyahe ko ngayon kumpara dun sa papunta ko eh, dahil ang daming siklat ng kalsada dun sa kabila eh. Marami pa yan dun sa mga susunod doon sa kabila at saka sa unahan. Katulad yan no. So another bayan to no. Ang oras natin is 12:00 pasado. Kano ba kaya ang gas dito? Kung baka pwede na tayo magpakarga dito para matop up na tayo. Medyo mahal, 85. Tsaka maraming tao. Alright, nandito na tayo sa Gandara. Hay! Lapit na tayo sa Allen. Alright, ang oras natin mga kapwa is 12:30 na. Matatapos lang ng ulan dito kaya nagpahinga ako doon sa may 7-Eleven. Sakto naman pagdating ko doon biglang umulan. So ngayon back to the ball game na naman ako. Malapit na lang to mga kapwa. Chill ride lang tayo mga kapwa. Medyo basa ang kalsada at nararamdaman ko medyo dumudulas yung gulong sa likod. Border ng Gandara. So Calbayog na ba? Susunod Santa Marga. Yun pala. So dito na tayo sa may Santa Marga. 1:45 o'clock. Biglang umulan. Tumilang ako sandali doon pero kailangan ko na magmadali. At palagay ko may ulan pa banda roon. Nauna na. Ito lang kagandahan sa automatic. Medyo hindi nabasa itong mga pantalon. Itong pantalon. Okay lang mabasa yung jersey eh. Huwag lang itong bag natin. Tsaka malaking tulong itong windshield dahil nadideflect na yung malakas na impact ng ulan. Kailangan natin makahanap na maayos na masisilungan. Walang lakas na ito. Nasilong lang tayo. Sobrang lakas yan, no? Di na ako nakapag-vlog kanina mga kapwa dahil yung ulan, kung saan ako papunta, doon din siya papunta. Basang-basa ako, wala pa masilungan doon, wala man lang waiting shed, wala man lang gaanong kabahayan para masilungan. Ito, basang-basa ako. Pero
Madali lang siguro matuyo to dahil jersey lang naman yung totaling nabasa. Hindi naman itong pantalon hindi masyadong nabasa eh. So ngayon dire-diretso na tayo. Oh, ang ganda naman dito. So nag-top up na rin ako doon sa may Petron. Second top up natin is 500 pesos. So from San Juan Southern Leyte hanggang dito sa may Calbayog kumukonsumo na tayo ng 850 pesos. Subukan ko magpatuyo sa kalsada habang nahanginan. Sana umaro pa ng matindi para na sa ganun medyo matuyo ako ng konti. Dahil wala akong planong mag-check-in ngayon sa hotel para magbihis at matulog. Kundi dire-diretso ito, one shot ride to. Mukhang ito na yung kabisera ng Calbayog. Nandito yung Calbayog City Hall. So dire-diretso lang tayo. Meron na lang 70 kilometers bago natin marating yung Allen Fort. Ano kaya yung tower na yan? Tsaka itong parang commercial. Yun oh, Calbayog Airport. Magkakaroon na pala ng airport dito sa Calbayog. Nag-ooperate na yun. Alright. Okay guys, 61 kilometers na lang, nasa Santa Clara na tayo. Shipping line sa Allen Port. Mainit na ngayon dito, sana magtuloy-tuloy itong init para nasa ganun, tuluyan akong matuyo. Although medyo natutuyo na ako, gusto ko tuyong-tuyo ako pagdating ko sa barko. Ganda naman dito. I love Malo Palo. Ay, ang ganda nun oh. Ang ganda ng rock formation. Ilog tapos dagat. Ganda. Sana ganito na lang kalsada hanggang doon. Pero hindi eh. Idadaanan pa akong mga lubak-lubak. Isa pang beses. After nito. Yan, tuyo na yung kalsada dito. Buti naman. Grabe ang kalsada. Ayan oh. Kita nyo naman. Dito tayo sa bago. So tuluyan ng umulan kasi paabante ako. Paabante din tong ulan na to. Itong ulap na yan. So kasi kanina hindi ko mahuli-huli yan. Pag suot ko ng kapote, saka naman umaaraw. Bigla siya nawawala. Ngayon ang ginawa ko is, ayun na nga, tuluyan na ako nagsuot ng kapote para hindi na maantala yung biyahe ko. Lumalakas yung ulan. Sana pagdating doon sa may Allen hindi ganito kalakas. Or sana walang ulan. Ayun, nakikita ko na maliwanag na yung banda ron. Pag nalagpasan ko to, goods na. Tingnan nyo guys. Yun lang talagang ulap doon sa unahan ko kanina. Yun lang yung may ulan. Ngayon nalagpasan ko na siya. Hopefully parang kadugtong pa yata itong sa kanan ko eh. Kung nalagpasan ko na siya, dito niyan puro tuyo na yung kalsada. Yun yung nagpaulan magsimula sa Calbayog. Yung entrada sa Calbayog hanggang dito. Yun yung nagpapaulan. Tingnan nyo kasi tuyo yung kalsada dito. Yan, mukhang malinis na yung ulap. Magpapatuloy ito. Palagay ko maiiwan ko na yung ulap na yan. Ayan guys, tingnan nyo dito. Tuyong tuyo at napakainit ng klima dito sa may banda rito, no? So meron pa tayong 23 kilometers bago tayo makarating doon sa Santa Clara. So tama ang hinala ko, talagang paabante kasi yung ulan. Kaya kahit anong gawin ko parang ang haba ng ulan. Ayoko muna maghubad ng raincoat. Baka mamaya maabutan nga ako. So may bandaron na lang ako maghuhubad ng raincoat. Alright. Wala nang kuskus to. Silong na lang ako. Bagong bayan to mga kapwa, no? Ang oras natin is 3:00 na. Ewan ko kung aabot pa ako or anong oras yung aabutan ko sa barko niyan. Hanap lang siguro ako ng spot. Hubarin ko na itong ko. Malayo na yung ulap eh. Okay, update ko kayo mga kapwa. Ang oras natin is 3:30 PM. At meron na lang ako 5 kilometro papunta dun sa may port ng Santa Clara. Nakatanggal na rin yung kapote ko at nagpatuyo na rin ako. Kasi basa ako eh. Whoop. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kapwa. Ayan pa oh. Ang daming mga ganyan oh. Oo, diba? So update ko kayo mga kapwa pagka nandun na tayo sa may Santa Clara. Ayan, kalahating kilometro na lang mga kapwa. Nandito na tayo sa Santa Clara Shipping Port. Wala akong idea kung paano sumakay ng barko dito eh. Magtatanong na lang siguro ako. Tara.
Ito yun. Ito yun mga kapwa. Jubasan Port. May biyahe bang pamatnog? Meron sir, may naglo-loading naman sir. Inquire lang sa building kung makahabol pa. Ah, sige, dito ba? Pasok pa na lang doon. Ah, sige, sige, salamat no. Alright mga kapwa, nandito na tayo sa loob ng barko. So ang oras natin is pasado alas 4 na. So mas madali pala ang pagpunta doon sa or pagkuha ng ticket dito sa port ng Santa Clara dito sa Allen compare doon sa may one-stop shop doon sa may Magnolia. So all in na lahat dito. Tapos pupunta ka na lang ng postcard. So mag-membryan din lang ako tapos update ko kayo ulit. 5:18 nag-maneuver na yung barko. So paalis na. Siguro mga 6 to 6:30 unload na tayo doon sa Magnolia. I could have gone easy on you. I could have been easier to please. I let you believe I casually lied, though I've never lied to you. I'd never do. Believe I'm the only one who's carrying the deepest scars. This is getting old, getting so old, getting so old. Believe I'm the only problem, though you never owned up to yours. This has gotten old. This has gotten old. This has gotten old. Okay, exit na tayo. Yeah. Woo! Finally, we're here in Luzon. Ang oras natin is 7:12 p.m. Yan, welcome to Island of Luzon. So, ang oras natin is 7:13, alas 7. Alright, 665 kilometers na lang on the go. 17 hours. So, most probably mga Saturday morning or lunch tayo makakarating doon, no, mga kakapwa. So, finally, nandito na tayo. I feel home na dahil nandito na ako sa island ng Luzon where I belong. At di ko na kailangan pang pumunta ng or maglayag ng barko para makauwi. Hi. Alright, this is it. Let's go! Bakbakan na to hanggang Albay. Umuulan na naman. Akala ko sa Visayas lang kanina umuulan, pati din pala dito umuulan. Alright mga kapwa, 11:28 na, nandito na tayo sa may lagpas na tayo ng Ginubatan, no? Papunta na to ng Naga. Siguro mga isang oras na lang nasa Naga na ako. Hindi ko na masyadong na-dokumento yung mga nagdaang bayan dahil nga nakafocus ako dun sa kalsada dahil nga maraming mga bulaga dun sa dinaanan ko. Kaya hindi ko na siya na document. Nga pala, nabuo na pala ito mga kapwa, no? Okay, Camarines Sur na tayo.
Ganap na alas 12 ng gabi. Dahil liligo daw tayo dito sa Route 1. So nasa Naga City na tayo. Papasok tayo dito. Alright guys, alas 12:50. Andito na tayo sa may kanto ng Sipokot. Dito na mag-uumpisa ang ating kalbaryo dito sa Tagtag, Kawayan. Ito na. Kanto na ng Sipokot to. Tagtag dito. Alright, ito na yung umpisa ng Tagtag, Kawayan. Ayan na, tingnan mo. Sira-sira yung kalsado. Pok. Pusang gana. Eto na. Grabe talaga kalsada dito sa ano yun, ang Sipokot tsaka ng Tagkawayan. Okay, Ragay. 1:12 or 1:12 AM. Hindi ako makapagpatakbo na mabilis. Ang range lang ng speed ko is 40 to... Maswerte na kung maka 60 ako eh. Dahil sobrang baku-baku nga talaga ng kalsada. May 76 kilometers pa na bubunuin dito sa kahabaan ng highway na to. Siguro sa tansya ko 2 oras na puro matagtag. Hay. Alas 3. Guys, mag-alas 4 na, no? 3:45. Nandito na yata tayo sa may Gumaka. Medyo masalimuot na yung mga lubak dito eh. Likabok pa. Grabe, tingnan nyo naman yung lubak dito. Anyway guys, medyo sabaw na ako ngayon. Hindi ko alam kung kakayanin ko pang idiretso tong one shot ride na to. Baka magpahinga na rin ako nito pagkatapos. Kailan malapit na eh, no? Okay, nandito na tayo sa Lopez. Okay guys, ang oras natin is alas 5 na. Pumutok na rin yung araw. Papunta na tayo dito sa Old Zigzag Road. So makikita na natin tong zigzag road na na araw. Namamalat na ako. So yan, makikita natin mga kapwa ng maga to. Grabe, ang ganda pala dito pag umaga, no? Para ka nasa kagubatan talaga. Ayun, nakalabas na ako dun sa may Old Zigzag Road. Nga pala mga kapwa, nawawalan na ako ng boses. Nararamdaman ko na magkakaroon ako ng ubo tsaka sipon. To Manila, to Lucena. Op. Is na, putok na ang araw. Tirik na nga agad oh. Kaliwa. Ay, kanan. Sorry. So, liliko tayo ng kanan. Diretso tayo sa Antipolo. Okay. Tapos, diretso. Okay, nasa Lucena na tayo. Yun yung welcome arc ng Lucena eh. So, liliko ako dito sa may Tayabas Bypass Road. Sensya na guys, wala na akong boses. Doon. Yan. So after natin lumiko dito, liliko naman tayo mamaya sa kaliwa, papunta ng Tayabas Lokban Road. 24 hours na akong bumabiyahe kasi alas 6 na oh. At may 6 hours pa akong bubunuin para makarating na sa bahay. Wow, ang ganda ng kabundukan. Ganda pala dito. Alright, nasa Lokban na tayo oh. Alas 6, 16.
Basa ang kalsada dito sa Lokban. Naalala ko, lagi nga palang umuulan dito. Lamig dito. Grabe. Woo! 26 degrees. Okay, Tayabas, bypass, or diversion, Lokban diversion road pala. Tapos pagsanhan Kapinti Road. Lamig-lamig na, umuulan pa. Ay, nako, lamig. Okay, nakalabas na tayo dito sa Lokban. Habang pinagmamasdan ko tong kalsada na to, parang walang pinagkaiba to sa Southern Leyte. Ganito din yung kalsadahan dun eh. Ganto yung kalsadahan sa Southern Leyte. Ang layo ko pa, gusto ko na makauwi. Okay guys, nandito na tayo sa Pagsanhan. Ganap na alas 7 ng umaga. Galing. Ako kaya nahirapan ako dito sa twisties dito kasi napakakitid ng kalsada. 7:37, nasa Pangil, Laguna. Medyo lumapad na yung kalsada dito compare dun kanina, napakakitid. Time check natin, 10 minutes before 9. Nandito tayo ngayon sa may Marilaki. Di gusto ko takalain mapapadaan ako uli dito. Ang ganda dito sa part na to. O, diba? Alright mga kapwa, tuluyan na nawala yung boses ko. 3 beses kasi ako naulanan kahapon eh. Anyway, ang oras natin is alas 11 Gs. Nandito na tayo ngayon sa San Simon. So welcome back home, Pampanga. Namiss ko to. 11:30, nandito na tayo sa bayan ng Santa Ana sa Pampanga. 11:41, finally natapos na natin tong one-shot ride from Southern Leyte here to Arayat, Pampanga. Thanks for watching guys. Have a great day. Bye-bye. It tastes kinda bitter to say I'm sorry when I know that I did nothing